Matapos ang unang pagsiklab noong 2020, ang coronavirus ay nagsimulang mag-mutate na ginagawang imposibleng makahanap ng lunas. Ang bilang ng namamatay ay tumataas sa 56% at ang bilang ng namamatay sa buong mundo ay umaabot sa 110 milyong tao. Iilang mamamayan lamang na may resistensya ang pinapayagang umalis ng kanilang mga tahanan basta't suot nila ang pulse arrest na nagmamarka sa kanila bilang ganoon. Napipilitin ng lahat na magpatest ng temperatura gamit ang kanilang mga cellphone tuwing umaga at sino mang may kahit kaunting lagnat ay ipinapadala sa mga quarantine zone na kilala bilang Q-zones. May mga bali-balitang wala pang bumabalik mula sa kanila. Pagsapit ng 2024, ang lipunan ay nasa ilalim ng lockdown sa loob ng 4 na taon. Immune si Nico sa virus kaya nagtatrabaho siya bilang delivery guy. Isang umaga, may dala siyang pakete sa isang mayamang bahay na parang mga palatandaan na nagbabantang babalila ng mga nanghihimasok ng walang pahintulot. Pinindot niya ang kampana at pinagalitan siya ng kliyente gamit ang speaker bago niya ito hilingin na ilagay ang pakete sa isang kahon na ginawa ng Department of Sanitation. Nililinis ng kahon na ito ang pakete bago ito ipadala sa loob. Tumanggi ang kliyente na magbigay ng tip kay Nico dahil nahuli siya at sinabing gusto niya ng ibang delivery guy sa susunod. Iniisip ni Nico na kinaiinisan lang siya ng lalaki dahil sa inggit. Sa isang bodega, ang amo ni Nico na si Lester ang namamahala sa kumpanya ng courier at binabantayan ang kanyang mga empleyado sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanila gamit ang mga drone at GPS. Napansin ni Lester na hindi gumagalaw si Nico kaya nag-video call siya rito at nalaman niyang nagpapahinga ito at naglalaro ng basketball. Pinagalitan si Nico dahil sa hindi pagpansin sa mga priority delivery at pinabalik sa trabaho. Samantala, ginugugol ni Emma ang kanyang araw sa panonood ng mga video online. Nang magising ang kanyang ina na si Piper, tinanong siya ni Emma kung maaaring pumunta ang isang kaibigan. Tumanggi si Piper dahil hindi ito ligtas para sa autoimmune disorder ni Emma. Pareho silang kumuha ng virus test at nakapasa rito ng walang problema. Kaya sinigawan ni Emma ang kanyang tatay para ipaalala rito na kunin din niya ito. Nag-eehersisyo si William habang nanonood ng balita tungkol sa bagong bukas na Q-zone. Ayon sa mga ulat, barbaro ang mga kondisyon sa mga zonang iyon. Nang marinig ang tawag ng kanyang anak na babae, nagmadali si William para kumuha ng pagsusulit at nakapasa rin. Sa sandaling iyon, dumating si Nico na may dalang ilang pakete at nasa sabik si Emma na humanap ng ibang tao para may iba ang anyong nito. Inilagay ni Nico ang mga pinadala sa kahon para sa mga gamit sa paglilinis at labis siyang nagpapasalamat nang makakita siya ng malaking tulong. Pagkaalis ng bahay ni Emma, umupo si Nico sa bubong para magpahinga muli. Tinawagan niya sa video ang kanyang kasintahang si Sarah para ipakita rito ang magandang tanawin na nadungisan ng malaking billboard ni Lester. Kasama ni Sarah ang kanyang lola na silite sa tanawin dahil hindi sila maaaring lumabas ng apartment. Sa katunayan, hindi pa nagkikita ng personal sina Nico at Sarah at puro virtual dates lang ang kanilang ginagawa. Kasabay nito, nakatanggap si Lester ng mensahe mula sa isang kliyente dahil hindi sumipot si Nico. Agad niyang tinawagan ng drone operator na dozer at tinahanap dito si Nico. Hindi nagtagal ay nahanap ng drone si Nico at nag-text si Lester sa kanya na sinasabing binabantayan siya nito. Itinutok lang ni Nico ang daliri sa kamera at patuloy na gumagalaw para biglang makakita ng checkpoint. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa kanya kaya mabilis niyang ipinakita sa kanila ang kanyang pulse arrest at pinadaan nila siya. Kapag tapos na ang lahat ng mga delivery ng araw na iyon, umuwi si Nico at naghugas ng mabuti. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang bisikleta at sa wakas ay natapos niya itong kumpunihin, nasa sabik ng marinig pa lang ang makina. Nag-iipon si Nico ng pera para makatakas kasama si Sarah papuntang Big Sur, isang lugar sa California na 6 na buwan ng walang kaso. Ngayon, ang kailangan na lang niyang ibili ni Sarah ng ilegal na pulse arrest. Samantala, nakatanggap si Piper ng tawag mula sa isang kaibigan na gustong maglakbay lampas sa mga hangganan ng lungsod at alam niya mayroon itong ilegal na paraan para makarating doon. Naniningil si Piper ng $300,000 para sa serbisyo at mga text, ang kanyang contact sa Departamento ng Sanitasyon. Kinabukasan, palihim na pumasok si Nico sa isang abandonadong gusali at natagpuan ang opisina na dati niyang pinagtatrabahuhan. Naglakad-lakad siya sandali at tuwang-tuwa nang makakita ng isang kahon ng lapis. Samantala, ang mga awit na si May ay nag-live streaming para sa kanyang mga tagasunod. Nagpadala si Dozer ng $100 at sinabi sa kanya na nakatulong sa kanya ang mga kanta niya noong mga araw niya sa militar. Inaawit ni May ang kanyang kahilingan na pinapanood din ni William at Sarah. Gayunpaman, hindi mahilig si Lipe sa mga ganitong malungkot na kantang at sana'y makinig na lang sila ng salsa. Sa sandaling iyon, dumating si Nico sa kanilang apartment na may dalang espesyal na hatid. Binuksan ni Sarah ang kahon para sa kalinisan at nakita ang isang tula mula kay Kiko kasama ang mga lapis. Malaki ang kahulugan ng mga ito para sa kanya dahil isa siyang artista. Nangako sila sa isa't isa na maghahalikan balang araw, ngunit naputol ang kanilang matamis na pag-uusap ng tawagan ni Lester si Nico na nagpaalam na bumalik na sa trabaho. Pagkatapos ng stream, nagmensahe si Mike kay Dozer para pasalamatan siya sa malaking donasyon at kinukumbinsi itong mag-video call. Nag-alok siyang maging palakaibigang tagapakinig. Kaya, ipinaliwanag ni Dozer na naka-lockdown na siya simula pa noong bago pa man siya naging CEO. Naging wheelchair siya noong panahon ng digmaan at pag-uwi niya, hindi siya pinapansin ng mga tao tulad ng dati nilang ginagawa sa mga taong may kapansanan. Kaya kalaunan ay tumigil na siya sa paglabas ng bahay. 6 na taon na siyang hindi lumalabas. Ipinakita ni Dozer kay May ang kanyang drone at kinumpirma na kasing lala ng sinasabi ng media ang mga bagay-bagay sa labas. Samantala, naglagay si Nico ng projector sa kanyang bakuran para magpatugtog ng pelikula para sa virtual date nila ni Sarah.
Naputol ang kanilang pagsasalita ni Lita na nagsabing masama ang pakiramdam niya at nagsimulang umubo. Hinawakan ni Sarah ang noo niya at kinumpirma na may lagnat siya. Sa loob lamang ng 2 segundo, napaligiran na ng kagawaran ng sanitasyon ang gusali. Pinatunog ng mga ahente ang kampana ni Sarah, ngunit hindi niya sila pinansin, kaya sinimulan nilang katukin ang pinto at naghanda na para ibagsak ito. Gayunpaman, dumating ang EMTP at sinabi sa kanila na mali ang kanilang apartment. Pinapanood ni Sarah sa mga security camera kung paano pinapasok ng mga ahente ang bahay ng kanyang kapitbahay at sinubukang arestuhin siya. Lumapit ang desperadong kapitbahay sa pinto ni Sarah at nagmakaawa ng tulong kaya naisip ni Sarah na buksan ito. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Nico na manahimik para sa sarili niyang kaligtasan. Dinakip ng mga ahente ang babae at mabilis na dinala palayo. Pagkatapos ay pinindot ng EMTT ang kampana ni Sarah at sinabing alam niyang naroon siya kaya napilitan si Sarah na sumagot. Ipinalam sa kanya na maraming kaso na ang naganap sa gusaling ito at tinanong kung nakaalis na ba siya sa apartment. Sumamba si Sarah na hindi niya ginawa kaya umalis na lang ito. Pagkatapos, tinakpan ni Sarah ang buong katawan niya at dinalhan ng gamot si Lita na paulit-ulit na sinasabihan siyang layuan siya. Hindi nagtagal ay nakarating si Nico sa apartment ngunit patuloy pa rin silang nag-uusap ni Sarah sa kanilang mga screen. Sinabi sa kanya ni Sarah na may lagnat si Lita kaya hindi ito makakapasa sa pagsusulit kinaumagahan na nangangahulugang kukunin ng mga ahente ang pareho. Tumatangking iwan si Sarah ngayon. Ginugugol ni Nico ang gabi sa labas ng pinto ni Sarah at nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga paboritong alaala. Samantala, nagsuot si William ng oxygen mask at sinubukang lumabas ng bahay ngunit nahuli siya ni Piper. Sumamba siyang may meeting siya sa trabaho pero hindi siya pinaniwalaan ni Piper at itinuro na sa tuwing aalis siya may dinadala siyang karumihan sa kanilang anak na babae. Ipinaalala sa kanya ni William na ang trabaho niya ay pakainin sila. Kaya, atubilis siyang pinakawalan ni Piper at sinabihan itong sunugin ang mga damit niya pagbalik niya. Pagkatapos, tiningnan ni Piper si Emma na nag-aakalang may ginagawang mapanganib ang kanyang ama. Tinawag niya ang sarili na mahina at tinatanong kung sana ay iba siya sana sa kanyang ina. Pero sumusumpa si Piper na perpekto siya sa kung ano siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakilala ni William si Mike na nagbalat kayo at nagmaskara upang makasama ito gaya ng dati. Gayunpaman, sawang-sawa na si William sa mga maskara at tinanggal niya ang mga ito bago pa man nila madumihan ang mga ito. Pag-uwi ni William, pinanood ni Piper na sinunog niya ang kanyang mga damit. Kinabukasan, ginawa ni Sarah ang virus test sa kanyang telepono. Nakapasa siya sa pagsusulit pero hindi si Lita kaya sabi ng app ay malapit nang dumating ang mga ahente. Nagising si Nico sa labas at narinig ang lahat kaya niyaya niya si Sarah na tumakas ng magkasama. Gayunpaman, tumanggi si Sarah na iwan si Lita at sinabihan itong umalis nang hindi siya kasama. Nangako si Nico na hahanap siya ng solusyon at nagmamadaling lumabas ng gusali habang si Sarah ay nagkakaroon ng breakdown. Paalis na si Nico, tinawagan niya si Lester at humingi ng 2 immunity pass. Hindi mapigilan ni Lester na sabihin sa kanya na kayanin na Piper at William at isiniwalat na ang mga paketeng ipinapadala niya ay ang mga ilegal na pulse arrest. Pagkatapos dumaan sa kanyang bahay para kumuha ng kanyang ipon, nagmamadaling pumunta si Nico sa mansyon at kinausap ang mag-asawa para humingi ng tulong. Nagkunwari si William na hindi niya alam ang pinagsasabi niya at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay nagtalo sila ni Piper dahil tanging mga mapagkakatiwalaang tao lamang sa kanilang network ang dapat na nakakaalam tungkol sa kanilang negosyo ngunit tila may naglabas ng impormasyon. Dahil desperado ng linisin ang kalat, sinabi ni Piper kay Nico na nag-iingat lang si William at tinanong ito kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa mga iyon. Ayon kay Nico, walang nagsabi, nanghula lang siya dahil mayaman sila at maaaring may connection. Nagkunwari si Piper na wala na siyang natitirang pulse arrest pero binigyan niya ito ng address kung saan niya makukuha ang mga ito. Habang nagmamadaling papunta si Nico sa lugar sakay ng kanyang bisikleta, hinanap ni Sarah si Lita na nagsabi sa kanya ng ilang huling salita na puno ng pagmamahal bago namatay. Kalaunan, nakarating si Nico sa isang abandonadong gusali at nakilala niya si EMTT na nagpakita sa kanya ng kanyang computer at nagtanong ng pagkakakilanlan ng mga taong gustong tulungan ni Nico na i-program ang mga pulse arrest. Nagkaalangan si Nico na magsalita ng marami kaya nanumpa si M na kakampi niya ito at inilahad ang kamay bilang tanda ng mabuting hangarin. Nang inalog ito ni Nico, sinaksak siya ni Emmet at iginiit na malaman ng mga pangalan ng mga taong nahawaan. Galit na sinuntok siya ni Nico sa ulo para makawala at tiningnan ang kahon na nakakonekta sa computer para lang makitang walang laman ito. Lumalabas na ipinadala siya ni Piper sa isang patibong. Tinawag ni EMTP ang kanyang gwardya kaya tumakbo si Nico paakyat ng hagdan habang patuloy na dumudugo ang kanyang sugat. Hindi nagtagal ay nagpaputok ang mga gwardya at kinailangan ni Nico na magtago sa likod ng ilang makinarya habang palihim na naglilibot sa silid. Kapag nakakita siya ng lata, itinatapon niya ito sa kabilang direksyon bilang pang-abala. Gayunpaman, sinundan ng mga gwardya ang ingay at natagpuan pa rin siya. Nang arestuhin na sana nila si Nico. Biglang sumulpot si Boomer sa likuran nila at pinagpabagsak ang 2 lalaki bago kinuha ang kanilang baril at kinaladkad palayo. Habang palabas sila, ipinaliwanag ni Boomer na sawa na siya sa mga tauhan ni M na nag-iiwan ng mga bangkay sa kanyang gusali kaya nagsimula siyang magrebelde laban sa kanila. Di nagtagal, lumitaw ang 2 pang gwardya kaya nagtago ang 2. At nagpaputok si Boomer. Nagtago rin ang mga gwardya. At maingat na palihim na naglilibot upang subukang hanapin sila. Nagawa ni Boomer na mapabagsak ang isang bantay sa pamamagitan ng pagtama sa kanya ng pinto ng refrigerator at hinampas naman ni Nico ang isa paggamit ang tubo para matamba siya. Tumunog ang alarma at tumakbo pababa si Nico ngunit nanatili si Boomer para lumaban.
Habang paalis si Kiko sakay ng kanyang bisikleta, tinawagan ni William si Lester at tinanong kung nasaan si Nico. Sinasabi ni Lester na walang pasok si Nico ngayon pero hindi siya pinaniwalaan ni William. Kaya, nagsinungaling si Lester at sinabing pinatay ni Kiko ang kanyang GPS. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, sinabi ni William kay Piper na tiyak na ibinunyag ni Lester ang kanilang sikreto. Umuwi si Nico para gamutin ang sugat nito at nakatanggap ng tawag mula kay Sarah na nagsabing patay na si Lita. Dahil sa labis na pagkakasala, humingi ng tawad si Nico dahil hindi niya nakuha ang mga pases sa oras at sinabihan siyang magtago kapag hinabol na siya ng mga ahente. Samantala, nag-uusap pa rin sina May at Dozer dahil naging matalik na magkaibigan na sila. Ibinahagi ni May na si William ay isang dating record executive na nangakong gagawin siyang isang bituin. Dinala siya nito sa motel bago pa man magsimula ang pandemya kaya nakulong ito roon at ginagamit siya nito. Napapagkabag siya habang ipinapaliwanag kung gaano siya nalulungkot at kung paano siya walang kinabukasan dahil malinaw na wala ng magiging record sa kanyang karera. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay William na nagsasabing gusto niya itong makita ngayong gabi. Hindi siya sinagot ni May kaya sinimulan niya itong padalhan ng spam ng mga text. Napansin ni Dozer ang pagkabalisa ni May at hinikayat niya itong ipagtanggol ang sarili. Sinabi ni May kay William na ayaw na niya itong makita at lalo lamang nagparami ng mensahe si William dahil doon. Paulit-ulit din niya itong tinatawagan kaya kalaunan ay sinagot din ito ni May at nakipaghiwalay na ng harapan. Nangigiit ni William, isiniwalat ni May na mayroon siyang mga tip kung saan nangangako siya ng mga black market immunity passes. Kung hindi niya siya iiwan, ipopost niya ang mga video online. Ang lahat ng ito ay narinig ni Piper sa labas ng opisina ng kanyang asawa. Galit na ibinaba ni William ang telepono at kinuha ang kanyang baril ngunit wala na ito. Lumitaw si Piper sa tabi niya na may hawak na baril at isiniwalat na matagal na niyang alam ang tungkol sa kanyang pakikipagtalik. Wala siyang pakialam kung may kasintahan si William pero gusto niyang protektahan ang kanyang anak at patuloy siyang inilalagay ni William sa panganib sa pamamagitan ng mga kalokohan nito. Sinubukan ni William na kausapin siya pero itinutok ni Piper ang baril sa kanya at pinalayas siya sa bahay. Pagkatapos ay tinawagan ni Piper si May at sinabihan itong tumakbo dahil sa sandulan na siya ni William. Agad na tinawagan ni May si Dozer na pumayag naman na tumira siya kasama niya. Dumating si Nico sa mansyon kasabay ng pag-alis ni William sakay ng kotse nito kaya palihim siyang pumasok sa bukas na pinto. Nakita ni Lester ang lokasyon ni Kiko sa GPS at tinawagan niya si Piper para bigyan ito ng babala. Kasabay nito, pinalibutan ng Department of Sanitation ang gusali ni Sarah kaya sinubukan niyang tawagan si Nico ngunit hindi nito pinansin ang telepono niya para hindi mahuli. Pagkatapos ay kinunan ni Sarah ng litrato ang truck ng sanitasyon. Nilapitan ng EMTT at ng kanyang mga ahente ang pinto ni Sarah at sinira ito. Nagtago si Sarah sa kanyang kwarto at nang hanapin siya ng isang ahente, natamba niya ito sa pamamagitan ng pagpalo dito ng bat. Pagkatapos, kinuha niya ang hazmat suit nito at isinuot. Natatakpan ng maskara ang mukha niya para makapagpanggap siyang ahente. Tinulungan niya ang iba na ilipat ang katawan ni Lite sa isang bag at umalis ng apartment ng walang paghihinala. Habang palihim na naglilibot si Nico sa mansyon at naghahanap ng mga false arrest, itinago naman ni Piper si Emma sa banyo. Pagkatapos ay hinarap niya si Nico at itinutok ang baril dito, pinagalitan ito dahil sa paglalantad ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Nico na sinusubukan din niya iligtas ang isang mahal sa buhay at sumusumpa na hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa negosyo nito. Pulseres lang ang gusto niya. Naawa si Piper sa kanya at inilabas ang kanyang computer para i-program ang pas na naglalaman ng impormasyon ni Sarah na inabot ng ilang minuto. Sa motel, sinubukan ni May na umalis gamit ang kanyang kotse ngunit ayaw itong umandar. Sa sandaling iyon, dumating si William at kinalampag ang bintana niya para mabasag ito. Hinawakan niya si May sa leeg at sinubukang ilabas ito habang sinasakal. Bigla, lumitaw ang drone ni Dozer sa itaas nila at binaril si William sa ulo para patayin ito. Sigaw ni May at gulat na pinanood ang drone na lumipad palayo habang nagte-text sa kanya si Dozer na lagi niya itong paprotektahan. Nang mailagay na ang bangkay ni Lite sa truck ng sanitasyon, naghintay si Sarah hanggang sa magambala ang lahat at saka tumakbo palayo. Sa apartment, sa wakas ay natagpuan ng EMTP ang walang malay na ahente at sinabihan ng mga gwardya na hanapin ang isang pog-anti. Pagkalipas ng ilang minuto nang makarating si Sarah sa kalsada, napapaligiran na siya ng Department of Sanitation. Tinanggal ni EMTT ang kanyang maskara at tinawag siyang tanga dahil sa pagtakbo. Matagal na siyang nakakulong kasama si Liter kaya kung nahawaan din siya, malamang ay nagpapakita na siya ng mga sintomas. Ibig sabihin, immune na siya. Kaya gusto ni Sarah ng kalayaan. Gayunpaman, pinilit pa rin ng EMTT na arestuhin siya ng mga ahente. Ilang sandali pa, padabog na pumasok si Nico sa apartment, ngunit si EMTT lamang ang nadatnan niya na nagbahagi ng kanyang kwento. Dati siyang nagmamaneho ng mga truck ng basura para sa kagawaran ng sanitasyon, ngunit nagsimulang mamatay ang lahat ng kanyang mga nakatataas, kaya siya ang naging pinuno. Sa tingin ng EMTT, hindi alam ni Nico kung gaano sila kaswerte na immune sila dahil ibig sabihin noon ay naging mga Diyos na sila. Maaari silang maglibot sa lungsod at gawin ang anumang gusto nila nang walang anumang kahihinatnan. Biglang binunot ni Emmet ang kanyang kutsilyo at sinubukang atakihin si Nico na kinuha naman ng lapis ni Sarah para unang saksakin si EMTT sa leeg. Nagpagulong-gulong si EMTT sa silid ng ilang minuto bago namatay dahil sa pagdurugo. Paalis na si Nico, hinanap niya ang telepono ni Sarah at nakita ang larawan ng truck ng sanitasyon. Tinawagan niya si Lester at sinabing may utang na loob siya rito dahil sa pagbalita niya tungkol sa kanya. Kaya, hiningi ni Lester ang ID number ng truck at nakipag-ugnayan kay Dozer para simulan ang paghahanap gamit ang drone. Sa loob lamang ng ilang minuto,
Nadatna ni Dozer ang truck na paparating sa pinakamalapit na Q-zone. Nagmaneho si Nico ng pinakamabilis hanggat maaari at dumating ng saktong-sakto para makita si Sarah na kinakalagad palabas ng truck. Naghanda na sana ang mga gwardya na magpaputok, ngunit nakalaya si Sarah para salubungin siya sa kalagitnaan at nagawa ni Nico na maisuot ang pulse arrest sa kanyang palso. Nang muling dapin ng mga ahente si Sarah, itinuro ni Nico ang pulse arrest at ininspeksyon ito ng mga ahente para kumpirmahing immune na siya. Wala silang ibang magawa kundi hayaan na lang siya. Ngayon ay maaari nang maghawak kamay at maghalikan sina Sarah at Nico. Pagkalipas ng 3 buwan, ligtas nang nakakapanood si May ng live streaming mula sa sarili niyang tahanan. Sa wakas ay tinanggal ni Dozer ang papel sa kanyang mga bintana dahil pakiramdam niya ay buhay na buhay siya muli. At niyaya si May na pumunta sa dalampasigan sa pamamagitan ng pagpapakita rito ng mga tanawin gamit ang kanyang drone. Sa balita, nabubunyag ang mga krimen ni na William at EMTT dahil sa mga video ni May. At ngayon ay iniimbestigahan na ang bahay ni Piper. Pinakawalan ni Piper ang kanyang katulong at pinauwi ito sa kanyang pamilya. Samantala, nakatanggap si Lester ng isang pakete na may kasamang sulat mula kay Nico na nagkumpirmang ligtas silang nakatakas ni Sarah. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panunood, kaibigan.